Sa pagsikat ng unang liwanag ng araw, nagsisimula ang mga tahimik na himig sa mga palayan. Gumigising ang magsasaka bago pa man sumikat ang araw. Inihahanda ang kanilang mga gamit at katawan para sa isa na namang mahabang araw ng pagtatrabaho. Sa bawat akbang nila sa putikang palayan, tinatahak nila ang siklong nagpapakain sa maraming salinlahi. Sapagkat sa Pilipinas, ang bigas ay hindi lamang pagkain, ito ay buhay. Alas 8 ng umaga ay bumiyahe kami patungong Sitio Camayan, na isa sa may malawak na sakahan sa bayan ng Cadiz Viejo, lungsod ng Cadiz. Upang alamin ang kalagayan ng mga magsasaka doon at upang mas lalo pa nating matunghayan ang hirap ng kanilang dinaranas sa pagsasaka. Isa sa aming nakapanayam ay si Tatay Silvino, na halos 10 taon na nagsasaka at sa kabila ng kanyang matanda ng katawan, hindi pa rin siya sumusuko sa kanyang hanap buhay. Ako po ay si Silvino Janala Jr. nakatira sa Barangay Cadiz Viejo, Cadiz City, Negros Occidental. Ako po isang taong mangunguma diri sa Camayan. Ang akong trabaho amuning sa talamnan. Karon akong masiling kung mayo man kung mayo ang panag-on, mayo man ang kanubas, di mayo man. Pero kung wala tayo kita, di perde, paswerte lang. Ang pangamoy ko sa pwede man kung makaprodukto ko sa pagpagarap sa kalamnan. Pwede man ako makapagtanom, pwede man ako magkakarap. 10 years na ko din sa pagmangunguma. Kaya sa Manila ko halin. Manila. Pag-abot ko din, amo na abot ko man talam na gid man amo sa oras ko. Alas 7 hanggang alas 4. It hours. Ang pagsasaka ng palay ay isang tradisyong minamana mula sa ama tungo sa anak, mula sa ina tungo sa anak na babae. Ang kaalaman sa pagtatanim, pag-aalaga at pag-aani ay pinapasa hindi sa aklat, kundi sa karanasan at alaala. Bawat butil ng palay ay may kwento ng pamilya, pamana at pakikipagsapalaran. Ngunit sa likod ng kasaganang nasa ating hapag, naroon ang mapait na katotohanan. Tinitiis ng mga magsasaka ang init ng araw na kayoko habang nagtatanim ng punla isa-isa. Bagyo, tagtuyot at peste ang banta sa kanilang ani. At sa kabila ng kanilang malaking papel, marami pa rin sa kanila ang nananatiling mahirap. Kung aabot king mga tag-init ya, wala tayo produkto, maabot kin man na sa ibabaw. Di subong ya kung tag-ulan ya na sagana pa ni. Ang amo mala nang kuan di ko ni gid man masarang sang talamnan nga wala ka nang kapanggastos gid. Na survive siguro nga kuan gid ang talamnan ang umay. Wala na panggastos man ang himumuda. Amo malang na ang nami lang subong kay sagana pa sa ulan, pero pag off season ay kuan ganyan tag-init ya yaman ang gastos ya. Crudo lang magano ang crudo ng isa ka container man 1,200. Ang 1,200 na sa isa ka hektarya ni kung galitek na gid yang imo ya dota ni anong masuportahan sa tanom mo na may intensis lang gid man na. Dugangan pa sa mga sapat-sapat ano pa wala na tumibo di mo ni tipanon kaya mis abono nabi abono tapos spray wala na ang pinakamatindi ang agrikulo
Oo, malanang pinakmatindi. Pag natanuman wala na problema. Kulat ka na lang niya kung ano magtubo niya, tubig na lang niya. Ang presyo subong sa bagong galing din, depende sa kwansang minute sang kumay. May ara 216, may ara 18. Ang 18 mahal din ang 18. Kaya amo dugay lang. 4 months gid saya. Pero ang 216 siya, 3 months. Dasigan naman. Kaya puti pero ang 18 niya mahal sa pumok sa mo. Kaya dugay lang din. Ara 18 yun. Swertihan lang ng pangunguma. Ba't ang palangan ipaswertihan ng pangunguma? May ara nga sagana, may ara man buwan na. Sa bawat sako ng palay na inaani, nababawasan ng kita dahil sa mahal na binhi, pataba at krudo. Dahil sa pabago-bagong presyo ng palay, kaunti o halos wala silang kinikita. Madalas silang umutang upang makaraos lamang hanggang sa susunod na anihan. Subalit sa kabila ng hirap, nananatili ang diwa ng bayanihan sa pagtatanim at pag-aani. Nagsasama-sama ang magkakapitbahay, ginagawang pagkakaisa ang pagod at ginagawang pagdiriwang ang sakripisyo. Pangarap ng magsasaka na mapag-aral ang kanilang mga anak, umaasang may kinabukasang higit pa sa bukirin. Ngunit madalas napuputol ang mga pangarap, hindi dahil kulang sa hangarin, kundi dahil hinihingi ng buhay ang sakripisyo. Ngunit nananatili ang pag-asa. Patuloy silang lumalaban para sa tamang presyo, makatarungang pamamaraan at pagkilala bilang haligi na pagkain ng bayan. Ang kwento ng magsasaka ay kwento ng katataghan. Sa bawat butil ng bigas ay naroon ang pawis ng kanilang noo, ang lakas ng kanilang mga kamay at ang mga pangarap na patuloy nilang inihahasik. Para sa atin, para sa bayan at para sa mga susunod na salinlahi. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, mabibigat na pagsubok ang kanilang dinaranas. Mababa ang presyo ng palay kumpara sa mataas na gastos ng produksyon. Ang kanilang kinikita ay nakadepende sa pabago-bagong panahon, sa bagyo, sa tagtuyot at sa init ng araw. Kadalasan, kulang ang kita para maitaguyod ang pamilya at mapag-aral ang mga anak. Sa kabila nito, hindi sila sumusuko. Ang kanilang gawain ay umiikot sa isang siklo, mula sa paghahanda ng lupa, pagtatanim ng binhi, pag-aalaga ng palay, pag-aani, hanggang sa pagbebenta ng kanilang ani sa mga mamimili o gilingan. Sa bawat yugto, mababakas ang kanilang sakripisyo at pagpupunyagi. Ito ang kanilang kwento, ang mga magsasakang patuloy na nakikipaglaban, ang mga tahimik na bayani ng ating hapag. Sila ang haligi ng ating seguridad sa pagkain, tagapagdala ng tradisyon at may pag-asang maipamana sa kanilang mga anak ang mas maayos na bukas. At kahit gaano pa tayo kamoderno, kung wala sila, wala tayong pagkain. Sa huli, isang paalala ang dapat nating tandaan. Mayroon tayong pagkain dahil sila ay nagtatanim.